Kailangan mong pakasalan ang lalaking pinili niya, Amara. Ito lang ang paraan. Ang mga salitang iyon, binitawan ng sarili niyang ama, ay tumusok sa puso ni Amara na parang bubog. Napakalamig. Napakatulis. Sa loob ng marangyang opisina ni Don Emilio Reyes, isang lugar na dati isimbolo ng kanilang tagumpay, tila gumuho ang lahat ng pinaghirapan ni Amara sa isang iglap. Nakaupo siya sa isang mamahaling leather na upuan, ngunit pakiramdam niya inasa silya elektrika siya, hinihintay ang katapusan. Nanginginig ang mga kamay ng kanyang ama habang nakapatong sa ibabaw ng makintab na mesa. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Iyon ang mas masakit. Ang makita ang dating hari ng kanilang pamilya, ang taong tinitingala niya, na ngayon ay isang basalyong takot at talunan. Para saan pa? Para sa utang, halos pabulong na tanong ni Amara, nanginginig ang boses sa pinipigilang galit. Ibebenta ninyo ako. Ang sarili ninyong anak. Para lang mabayaran si Don Ricardo Sandoval? Ito ba ang presyo ng karangalan ng pamilya Reyes? Ang kaluluwa ko. Buong buhay niya, itinaguyod ni Amara ang pangalan ng kanilang pamilya. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, siya na ang tumayong haligi. Pinalago niya ang Reyes Legacy Holdings mula sa isang maliit na kumpanya tungo sa isang higante sa industriya. Bawat pawis, bawat puyat, bawat sakripisyo, ginawa niya para sa amang ito na ngayon ay handa siyang ipamigay na parang isang bagay. Hindi sa ganoon, anak, garalgal ang boses ni Don Emilio. Wala na tayong pagpipilian. Malulugi ang kumpanya. Mawawala sa atin ang lahat. Tumayo si Amara, ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. May paraan, pa. Laging may paraan. Pero hindi ito. Hindi ang pagpapakasal sa isang estranghero na hindi ko kilala. Isang linggo. Isang linggo lang ang lumipas at lahat ng pader na itinayo niya ay gumuho. Ang unang pagkikita nila ay sa isang mamahaling restaurant sa Keys, isang lugar na kabisado ni Amara, ngunit ngayon, tila naging haula. Nakaupo sa tapat niya si Don Ricardo Sandoval, isang ahas na nababalutan ng ngiti. At sa tabi nito, ang lalaking magiging kabayaran sa utang, si Carlos De Leon. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa, hindi man lang sinusubukang itago ang kanyang pagkamuhi. Simpleng polo shirt, pantalon na halatang hindi mamahalin, at sapatos na may katagalan na. Isang ordinaryong lalaki. Isang guro daw sa public school, sabi ni Don Ricardo. Sa paningin ni Amara, isa siyang oportunista. Isang akyat bahay na gagamitin ang kanilang sitwasyon para sa sariling kapakanan. Amara, Hija, I'm so glad you came, bati ni Don Ricardo, ang boses ay malangis. This is Kaloy. I assure you, he is a good man. Maalagaan kanya at ang mga bata. Hindi umimik si Amara. Ang tingin niya ay nakapako sa lalaking tinawag na Kaloy. Kalmado lang itong nakatingin sa kanya, walang mababakas na kahit anong emosyon. Ang katahimikan nito ay lalong nagpagalit sa kanya. Walang hiya. Bayaran. Naramdaman ni Amara ang unti-unting pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan. Siya, si Amara Isabel Reyes, ang kinikilalang Iron Lady ng mundo ng negosyo, ay ipinagkakasundo na parang isang tropeo. Ang sumunod na mga araw ay parang isang masamang panaginip. Pinapirma siya sa isang kasunduan. Isang legal na dokumento na nagsasaad na ang kasal ay isang business merger para isalba ang dalawang kumpanya, isang malinis na kasinungalingan para pagtakpan ang maruming katotohanan. Habang hawak niya ang pluma, tinignan niya si Kaloy na tahimik lang na nakatayo sa isang sulok. Ni hindi man lang ito kumurap. Para siyang estatwa na walang pakialam. Buong lakas na idiniin ni Amara ang kanyang pirma sa papel. At pagkatapos ang kasal. Ginanap ito sa isang maliit na opisina ng huwes. Walang bulaklak. Walang bisita. Walang puting bestida. Suot ni Amara ang isang itim na business suit na para bang dadalo sa isang libing. At sa isang banda, totoo naman. Ito ang libing ng kanyang kalayaan. You may now kiss the bride. Hindi sila gumalaw. Nagkatinginan lang sila. Sa mga mata ni Amara, nakita niya ang isang estranghero. Sa mga mata ni Kaloy, wala siyang makita. Blanko. Malamig. Pagkatapos ng ilang segundong nakakabinging katahimikan, tumalikod na lang si Amara.
Ang kanilang bagong tahanan ay isang modernong bahay sa isang tahimik na subdivision, pinili ni Don Ricardo. Sapat ang laki para sa kanila at sa 3 anak, na pansamantalang nasa lola ng mga ito habang inaayos ang lahat. Para kay Amara, ang bahay na iyon ay isang kulungang gawa sa ginto. Sa kanilang unang gabi, dire-diretso si Amara sa master's bedroom. Hindi niya ito nilingon. Hindi niya ito kinausap. Ipinasok niya ang kanyang mga gamit, kinuha ang kanyang damit pantulog, at akmang isasara na ang pinto nang marinig niya ang boses nito mula sa sala. Mahina, pero sapat na para marinig niya. Nakahawak ito sa cellphone. Lucas, anak. Opo, si Papa to, malumanay na sabi ni Kaloy. Okay ka lang ba dyan kay Lola? Huwag pasaway, ha? Sige na, matulog ka na. Kakantahan kita. Napatigil si Amara. Nanatiling bahagyang bukas ang pinto. Mula sa siwang, pinanood niya ang lalaking kinasusuklaman niya. Umupo ito sa sofa, ipinikit ang mga mata at nagsimulang kumanta sa telepono. Tulog na, bunso ang inamoy malayo, hindi ka man masilip sa panaginip, ika'y aking hahagkan. Isang simpleng oyayi. Isang kantang pampatulog na puno ng pangungulila. Ang boses niya ay hindi perpekto, pero puno ito ng isang emosyon na hindi inaasahan ni Amara. Puno ito ng pagmamahal. Habang nakikinig, may kumurot sa dibdib ni Amara. Isang bagay na pamilyar pero matagal nang nawala. Ang imahe ng kanyang mga anak, sina Lucas, Sofia, at Miguel, ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang pagmamahal na iyon, na narinig niya sa boses ng lalaking ito, ay para sa kanila. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, sumandal dito, at napapikit. Ang galit ay naroon pa rin, nag-aalab. Ang puot ay hindi nawala. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang maliit na tanong ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Sino nga ba talaga ang lalaking pinakasalan niya? Ang bawat umaga sa bahay na iyon ay isang maingat na pagsayaw sa entablado. Para kay Kaloy, ang pagsusuot ng maskara ay naging kasing natural na ng paghinga. Pagkagising sa umaga, sa sofa kung saan niya piniling matulog, ang una niyang ginagawa ay ang hubarin ang pagkatao ni Carlos de Leon, ang lalaking may misyon, at isuot ang mukha ni Kaloy, ang simpleng guro. Ang asawa ni Amara Reyes. Ang pagiging asawa niya ay isang papel na kailangan niyang gampanan ng perpekto. Ang bawat kilos, bawat salita ay kalkulado. Ngunit habang tumatagal, nahihirapan siyang panindigan ang pagkukunwari, lalo na kapag nakikita niya si Amara. Sa umaga, pinapanood niya ito mula sa malayo. Isang reyna sa sarili niyang kaharian. Kumikilos si Amara sa loob ng kusina na may otoridad at husay, na para bang isa itong boardroom na kailangan niyang pamunuan. Magtitimpla ng kape, titingnan ang kanyang cellphone para sa mga email ng kumpanya at magbibigay ng mga utos sa kasambahay. Malamig. Walang emosyon. Malayo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakikita ni Kaloy ang bigat na pasan-pasan nito. Nakikita niya ang maliliit na guhit ng pagod sa ilalim ng mga mata nito. Nakikita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito kapag inaakalang walang nakatingin. Hindi niya dapat ito nararamdaman. Ang awa. Ang paghanga. Si Amara ay parte lang ng plano. Isang susi para mabuksan ang pinto patungo sa mga Sandoval. Ngunit sa bawat araw na magkasama sila sa iisang bubong, ang susi ay unti-unting nagiging isang taong nakikita niya, hindi lang isang bagay na kailangan niyang gamitin. Isang Sabado ng umaga, habang nag-aalmusal sila sa nakakabinging katahimikan, isang marangyang kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito si Marco Sandoval. Mayabang ang tindig, mapanghamak ang ngiti. Good morning, family, bati nito, ang boses ay tumataginting sa pang-inis. Pumasok ito sa loob na parang pag-aari niya ang lugar. Napatayo si Amara, bakas ang pagkainis sa mukha. Marco, what are you doing here? Binibisita ko lang ang paborito kong bayaw, sagot ni Marco, at idiniin ang huling salita habang tinitingnan si Kaloy mula ulo hanggang paa. Kumusta ang buhay may asawa, teacher? Masarap ba ang pakiramdam na nakatira sa bahay na hindi mo kayang bayaran? Naramdaman ni Kaloy ang pag-init ng kanyang dugo, ngunit pinigilan niya ang sarili. Umiti lang siya ng pilit. Ayos naman, Marco. Masarap ang pakiramdam na may pamilya. Ang sagot na iyon ay tila mas lalong nagpagalit kay Marco.
Lumapit ito kay Amara. Hindi pa huli ang lahat, Ara. Isang pagkakamali ang lahat ng ito. Look at him. He doesn't belong here. He doesn't belong with you. Bago pa makasagot si Kaloy, nagsalita si Amara, ang boses ay matigas na parang bakal. Umalis ka na, Marco. Asawa ko siya at ito ang bahay namin. You are not welcome here. Ang pagtatanggol na iyon, kahit alam ni Kaloy na para lang sa porma, ay may ibang epekto sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakampi siya sa peking mundong ito. Kinabukasan, habang nasa klase si Kaloy, hindi niya namalayan na may isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, si Amara. Sinundan niya ito. Hindi niya alam kung bakit. Siguro para patunayan sa sarili niya na tama ang kanyang paunang husga, na isa lang itong ordinaryong tao. Ngunit ang nakita niya ay iba. Nakita niya kung paano lumiwanag ang mukha ng mga bata nang pumasok si Kaloy sa silid-aralan. Nakita niya ang pasensya nito sa pagtuturo sa isang batang nahihirapang magbasa. Narinig niya ang tawanan ng mga estudyante nang magpatawa ito. Nakita niya ang isang taong masaya at kontento sa ginagawa, isang bagay na matagal nang hindi nararamdaman ni Amara. Naramdaman niya ang isang kurot ng inggit. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinalubong siya ng balitang mataas ang lagnat ni Sofia, ang kanilang bunso. Nagmamadali silang dinala ito sa kwarto. Sa buong magdamag, nawala ang pader sa pagitan nila. Walang si'i, walang guro. Mayroon lang isang ama at isang ina na nag-aalala para sa kanilang anak. Si Kaloy ang nagpupunas ng maligamam na tubig sa noo ni Sofia. Si Amara ang naghahanda ng gamot at pagkain. Nagpapalitan sila ng tingin, mga tinging puno ng pag-aalala, ng pagod, at ng isang di maipaliwanag na koneksyon. Sa isang sandali, nang magkadikit ang kanilang mga kamay habang inaabutan siya ni Amara ng baso, naramdaman nilang pareho ang isang kislap ng kuryente. Mabilis na binawi ni Amara ang kanyang kamay, nag-iwas ng tingin. Nang sa wakas ay bumaba na ang lagnat ni Sofia at nakatulog na ito ng mahimbing, sabay silang napaupo sa sahig, nakasandal sa kama. Salamat, halos pabulong na sabi ni Amara. Para sa anak natin, gagawin ko ang lahat, sagot ni Kaloy, at sa pagkakataong iyon, walang bahid ng pagkukunwari sa kanyang boses. Kinagabihan, habang mahimbing na ang tulog ni Amara, dahan-dahang lumabas ng bahay si Kaloy. Pumunta siya sa likod bahay at may tinawagan sa telepono. Tita, ako po ito, mahinang sabi niya. Opo, ayos lang po ako. Patuloy pa rin po ang paghahanap ko. May mga nakuha na akong kopya ng ilang lumang dokumento mula sa opisina ni Don Emilio, malapit na po, tita. Malapit na nating makuha ang hustisya para kay mama. Sa loob ng bahay, nagising si Amara. Hinanap niya ang kanyang business planner sa bag na ginamit niya noong isang araw. Habang kinakalkal ang laman nito, may nahulog na isang pitaka, ang pitaka ni Kaloy, na iwan siguro nito sa kotse niya. Bubuksan niya sana ito para ilagay sa mesa nang may isang bagay na dumulas mula sa maliit na bulsa nito. Isang kupas na litrato. Pinulot ito ni Amara. Sa litrato, may isang batang lalaki na nakangiti ng malapad, nakaakbay sa isang simpleng babae na kamukhang kamukha nito. Pero hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Amara. Ang nasa likod nila. Ang bahay na nasa likuran nila. Pamilyar na pamilyar iyon sa kanya. Isang malaki at puting mansyon na may malawak na hardin. Napasinghap si Amara nang mamukhaan niya ito. Ito ang lumang bahay ng mga Sandoval sa probinsya, ang bahay kung saan sila madalas magbakasyon noong mga bata pa sila ni Marco. Bakit may litrato si Kaloy, ang simpleng guro, sa harap ng mansyon ng mga Sandoval? At sino ang babaeng kasama niya? Ang litrato ay naging isang tinik sa isipan ni Amara. Sa bawat pagtingin niya kay Kaloy, sa bawat pagkakataong nagtatama ang kanilang mga mata sa hapagkainan, ang imahe ng batang lalaki sa harap ng mansyon ng mga Sandoval ay sumusulpot sa kanyang alaala. Sino ka ba talaga? Ang tanong ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanya. Ngunit kasabay ng pagdududa, may isang bagay na nagbabago. Ang dating pader ng yelo na itinayo ni Amara sa pagitan nila ay unti-unti nang natutunaw. Nakikita niya ngayon ang mga bagay na hindi niya napapansin noon. Ang paraan ng pagngiti ni Kaloy kapag kausap ang mga bata sa telepono. Ang pag-aalala sa mukha nito kapag ginagabi siya ng uwi mula sa opisina.
Ang pagtitimpla nito ng kape para sa kanya tuwing umaga, na iniiwan lang sa mesa ng walang sinasabi, na para bang isang lihim na alay. Hindi na siya ang oportunistang nakita niya sa restaurant. Isa na siyang tao. Isang ama. Isang asawa. Dumating ang family day sa eskwelahan ng kanilang mga anak. Ito ang unang pagkakataon na lalabas sila sa publiko bilang isang kumpletong pamilya. Para kay Amara, isa itong pagtatanghal. Isang palabas para sa ibang mga magulang, para sa mga guro, para sa mundo. Ngunit nang makita niya ang kislap sa mga mata ni na Lucas, Sofia, at Miguel nang sabay silang dumating ni Kaloy, may kung anong kumurot sa puso niya. Mama! Papa! Andito na kayo, sigaw ni Lucas, at tumakbo para yakapin silang dalawa. Sa buong araw na iyon, ang pagkukunwari ay dahan-dahang naging katotohanan. Sa three-legged race, natagpuan ni Amara ang sarili na tumatawa ng malakas habang natatapilok sila ni Kaloy, ang mga braso nila ay magkaakbay. Sa pagkain, pinapanood niya kung paano sinusubuan ni Kaloy si Miguel habang nagkukwento ng mga nakakatawang istorya. Sa isang sandali, habang pinupunasan ni Kaloy ang dumi sa pisngi ni Sofia, nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong iyon, walang pagkukunwari. Mayroon lamang isang pagkilala, isang ama at isang ina na pinapanood ang kanilang mga anak. Ang ngiting ibinigay sa kanya ni Kaloy ay totoo. At ang ngiting isinukli niya sa kanyang pagkagulat ay totoo rin. Nang gabing iyon, hindi na napigilan ni Amara ang sarili. Habang nag-aayos si Kaloy ng mga gamit sa sala, nilapitan niya ito. Kaloy, panimula niya, ang boses ay mas mahinahon kaysa sa inaasahan niya. Nakita ko ito sa kotse. Inabot niya ang pitaka. At pagkatapos, huminga siya ng malalim. At ito. Inilabas niya ang litrato. Nakita ni Amara ang bahagyang paninigas ng katawan ni Kaloy. Tumingin ito sa litrato, at sa isang iglap, isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling naging blanko. Sino siya? Tanong ni Amara. At bakit kayo nasa bahay ng mga Sandoval? Tiyahin ko yan, mabilis na sagot ni Kaloy, hindi tumitingin sa kanya. At ang nanay niya nagtrabaho dati sa mga Sandoval. Katulong. Matagal na yan. Bata pa ako niyan. Isang kasinungalingan. Alam iyon ni Amara. Naramdaman niya sa tono ng pananalita nito, sa pag-iwas nito ng tingin. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya ito idiniin. Tumango na lang siya, kahit ang pagdududa ay lalong lumalalim. Kinabukasan, Linggo, nagulat si Amara nang ayain siya ni Kaloy na lumabas. Tayo lang dalawa, sabi nito. Kahit ilang oras lang. Kailangan din nating mag-usap. Nag-aalangan man, pumayag siya. Dinala siya ni Kaloy hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang simpleng kainan sa tabing dagat sa Cavite. Ang hangin ay sariwa, ang tunog ng mga alon ay payapa. Malayo sa magulong mundo ng bihis. Doon, sa unang pagkakataon, nag-usap sila. Hindi tungkol sa negosyo o sa kasunduan. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap. Ikinuwento ni Amara ang pangarap niya noong bata pa siya na maging isang pintor, isang bagay na tinalikuran niya para sa negosyo. Ikinuwento ni Kaloy ang simpleng pangarap niya na magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Akala ko noon, ang halaga ng isang tao ay nasa kung ano ang narating niya, pag-amin ni Amara, habang nakatingin sa papalubog na araw. Pero nang makita kita kasama ng mga estudyante mo, kasama ng mga anak natin parang mali ako. Tinitigan siya ni Kaloy, at sa pagkakataong iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na ngayon lang niya nakita. Isang pagtingin na puno ng lambing at pagsamba. Hindi ka mali, Amara, mahinang sabi nito. Hindi mo lang nakikita ang sarili mong halaga. Hindi mo nakikita ang Amara na nakikita ko. Hindi alam ni Amara kung ano ang nag-udyok sa kanya, kung ang papalubog na araw ba o ang sinseridad sa boses ni Kaloy. Ang alam niya lang, sa sandaling iyon, ang lalaking nasa harap niya ay hindi na si Carlos de Leon, ang kabayaran sa utang. Siya si Kaloy. Ang kanyang Kaloy. Dahan-dahan, inilapit ni Kaloy ang kanyang mukha sa kanya. Walang pag-aalinlangan. Walang pagmamadali. Nang maglapat ang kanilang mga labi, ito ay malambot at marahan. Isang halik na hindi nagtatanong kundi sumasagot. Isang halik na nagsasabing ito ay totoo.
Tumugon si Amara, isinuko ang sarili sa init at sa emosyon na matagal na niyang ikinaila. Ito ang kanilang unang tunay na halik. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Amara mula sa isang magandang panaginip. Naramdaman niya ang malamig na espasyo sa tabi niya. Wala si Kaloy. Bumangon siya, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi, iniisip na marahil ay nasa banyo lang ito. Ngunit wala ito roon. Dahan-dahan siyang bumaba. May liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto ng study room. Tahimik siyang lumapit. Itinulak niya ng bahagya ang pinto. At doon, tumambad sa kanya ang isang tanawing nagpabura sa ngiti sa kanyang labi. Nakaupo si Kaloy sa tapat ng mesa. Sa harap niya ay nakakalat ang mga papeles, mga dokumento ng kumpanya, mga bank statement. At sa kanyang kamay, hawak niya ang isang luma at makapal na ledger. Kahit mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ni Amara ang logo na nakatatak dito. Ang pamilyar na na napapalibutan ng dahon ng laurel. Ang logo ng Sandoval Corporation. Ang bawat pagtipa sa lumang ledger ay parang pagbuhos ng asin sa sugat na dala-dala ni Kaloy sa buong buhay niya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng study room, ang mga numero at pangalan sa papel ay hindi lang basta mga datos. Sila ay mga multo ng nakaraan, mga multo ng kasakiman, ng pandaraya, ng pamilyang sinira ng lalaking dapat niyang tawaging ama. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang katibayan. Isang trail ng mga peking transaksyon, mga pondong inilipat sa mga lihim na account, lahat ay nag-ugnay sa iisang tao, si Don Ricardo Sandoval. Ito ang ebidensya na hindi lang nito pinabagsak ang kumpanya ng mga Reyes, kundi pati na rin ang maliit na negosyo ng kanyang ina maraming taon na ang nakalipas. Ito ang hustisyang matagal na niyang hinahanap. Ang misyon niya ay malapit nang matapos. Ngunit habang tinititigan niya ang mga dokumento, hindi tagumpay ang kanyang nararamdaman, kundi isang mabigat na kirot sa dibdib. Dahil ang mukha na sumusulpot sa kanyang isipan ay hindi na ang mukha ng kanyang naghihirap na ina, kundi ang mukha ni Amara. Ang ngiti nito kanina sa tabing dagat. Ang paraan ng pagpikit ng mga mata nito nang maglapat ang kanilang mga labi. Ang init ng kanyang yakap. Ang pag-ibig na nagsisimula ng mamukadkad sa pagitan nila, isang pag-ibig na hindi niya plinano, hindi niya inaasahan, ngunit ngayon ay mas totoo pa kaysa sa galit na matagal niyang kinimkim. Narinig niya ang mahinang kaluskos sa pinto. Biglang kumatok si Amara. Kaloy, gising ka pa? Nataranta si Kaloy. Sa isang mabilis na kilos, isinilid niya ang lahat ng papeles sa loob ng isang kahon sa ilalim ng mesa. Gising pa. May tinatapos lang ako, pagsisinungaling niya, habang pinipilit na pakalmahin ang tibok ng kanyang puso. Pumasok si Amara, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi ka pa ba matutulog? Gabi na. Tumingin si Kaloy sa kanya at nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Ang babaeng ito, na unti-unti nang nagtitiwala sa kanya, ay nabubuhay sa isang mundong itinayo niya sa kasinungalingan. Kung ilalabas niya ang katotohanang hawak niya, hindi lang si Don Ricardo ang kanyang sisirain. Sisirain din niya ang ama ni Amara, na naging kasabwat sa pandaraya. Sisirain niya ang pundasyon ng pamilya nito. At higit sa lahat, sisirain niya si Amara. Ang paghihiganti niya ay mangangahulugan ng pagwasak sa babaeng natutunan na niyang mahalin. Matutulog na rin ako, sabi niya at tumayo para salubungin ito. Tara na. Kinabukasan, gumising si Kaloy na may bagong desisyon sa kanyang puso. Sinubukan niyang itulak sa pinakalalim na sulok ng kanyang isipan ang mga dokumento at ang bigat ng kanyang misyon. Ngayon, ang mahalaga ay ang pamilya niya. Ang pamilyang hindi niya akalaing magiging totoo. Mamasyal tayo, sabi niya kina Amara at sa mga bata na umuwi na mula sa kanilang lola. Sa amusement park. Tayong lahat. Nagulat si Amara sa biglaang aya, ngunit nang makita niya ang pananabik sa mukha ng mga anak, hindi siya nakatanggi. Ang araw na iyon ay parang isang pahina mula sa isang librong pambata. Puno ng kulay, tawanan at purong kaligayahan. Isinantabi ni Amara ang kanyang cellphone at ang mga problema sa kumpanya. Isinantabi ni Kaloy ang anino ni Don Ricardo at ang bigat ng kanyang lihim. Sa araw na iyon, sila ay sina Kaloy at Amara lang, mga magulang nina Lucas, Sofia at Miguel. Sumakay sila sa Ferris wheel at sa tuktok, habang tanaw nila ang buong parke, hinawakan ni Kaloy ang kamay ni Amara. Hindi ito bumitaw.
Sa halip, hinigpitan pa nito ang hawak. Nakita nila ang kanilang mga anak sa ibaba, kumakaway at sumisigaw sa tuwa. Sa sandaling iyon, sa taas ng mundo, naramdaman ni Kaloy ang isang kaligayahang higit pa sa anumang tagumpay na maibibigay ng paghihiganti. Ito ang pamilya niya. Ito ang buhay na gusto niya. Pinanood niya si Amara habang tumatawa ito ng walang pakundangan matapos silang mabasa sa isang water ride. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito na hindi kayang pantayan ng kinang ng anumang diamante. Ang bawat tawa ni Amara, ang bawat yakap ng mga anak niya, ay isang pahiwatig. Isang malinaw na mensahe. Pag-uwi nila ng gabing iyon, pagod pero masaya, hinintay ni Kaloy na makatulog ang lahat. Dahan-dahan siyang bumalik sa study room. Binuksan niya ang kahon na naglalaman ng kanyang nakaraan at ng kanyang misyon. Tinitigan niya ang mga dokumento, ang ebidensya na pinaghirapan niyang makuha. Ito ang sandata niya laban sa mga Sandoval. Ito ang hustisya para sa kanyang ina. Ngunit pagkatapos, tinitigan niya ang isang litratong kuha nila kanina sa parke, gamit ang cellphone niya. Isang larawan ng kanilang 5 magkakasama, basang-basa, pero lahat ay nakangiti. Ang mukha ni Amara ay puno ng buhay. Ang mga mata ng mga anak niya ay puno ng saya. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang kinuha ang pinakamahalagang dokumento sa lahat, ang orihinal na kopya ng ledger na malinaw na nagpapakita ng pandaraya ni Don Ricardo. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, sa isang iglap ng desisyon, pinunit niya ito sa gitna. At muli. At muli. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito ng papel. Pinili niya sila. Pinili niya si Amara. Pinili niya ang kanyang pamilya. Isusuko na niya ang paghihiganti. Habang tinititigan niya ang mga piraso ng papel, isang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa kanya. Ngunit ang kalayaang iyon ay hindi nagtagal. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello! Isang pamilyar at mapanghamak na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Napakasaya mo yata, teacher, sabi ng boses. Si Marco Sandoval. Nag-enjoy ka ba sa pamamasyal kasama ang pamilya mo? Nanlamig ang buong katawan ni Kaloy. Anong kailangan mo, Marco? Wala naman. May natuklasan lang kasi akong isang napakagandang kwento. Tungkol sa isang nawawalang anak. Isang Sandoval na nagpapanggap na isang De Leon. Huminto sa pagtibok ang puso ni Kaloy. Paano? Hindi ko alam kung paano mo nalaman, nagpatuloy si Marco, ang boses ay puno ng tagumpay, pero may iniwan ang nanay mo sa isang safety deposit box. Isang sulat, birth certificate, mga litrato lahat ng kailangan para malaman ng mundo kung sino ka. At ngayon, nasa akin na ang lahat. Naramdaman ni Kaloy ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang noo. Huwag mo silang idamay dito, Marco, pakiusap ni Kaloy, ang boses ay nanginginig. Huli na ang lahat, tumawa si Marco. Alam ko na kung sino ka, Carlos De Leon. At bukas na bukas, malalaman din ni Amara. Bago pa makasagot si Kaloy, ibinaba na ni Marco ang telepono. Nabitawan ni Kaloy ang cellphone. Napasandal siya sa pader, hirap huminga. Ang mga pinunit na piraso ng papel sa sahig ay tila nanunuya sa kanya. Pinili niya ang pamilya, pero huli na pala ang lahat. Ang katotohanang sinubukan niyang ibaon ay hinukay ng iba, at bukas, sasabog ito sa mismong mukha ng babaeng pinili niyang protektahan. Ang umaga ay dumating na may dalang kakaibang bigat sa hangin. Naramdaman ito ni Amara paggising pa lang. Tumingin siya sa katabi niyang si Kaloy. Mahimbing itong natutulog, ngunit kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang isang uri ng pagod at pagkabalisa na hindi niya nakita noon. Pinagmasdan niya ito, ang alaala ng kanilang masayang araw sa amusement park, at ang halik sa tabing dagat ay nagpapangiti sa kanya. Ang pagmamahal na dati isang imposible, ngayon ay isang katotohanang dahan-dahan niyang niyayakap. Isang text message ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Galing kay Marco Sandoval. Ara, we need to talk. It's about your husband. Meet me at the Glass House Cave. Isa zero death, it's urgent. You need to know the truth. Kumunot ang noo ni Amara. Anong kalokohan na naman ito? Ngunit may isang bahagi sa kanya ang nakaramdam ng kaba.
Ang salitang truth ay tumatak sa kanyang isipan, kasabay ng alaala ng litrato at ng ledger na nakita niya. Nagpa siya siyang pumunta. Kailangan niyang malaman kung ano ang binabalak ni Marco. 10:00 ng umaga, pumasok si Amara sa The Glass House Cave. Nakita niya agad si Marco sa isang sulok, nakangisi na parang isang lobong naghihintay sa kanyang biktima. Sa ibabaw ng mesa sa harap nito ay isang brown na envelope. "Salamat at dumating ka," bungad ni Marco nang makaupo si Amara. "Diretsuhin mo na ako, Marco." "Ano ito?" malamig na tanong ni Amara. "Huwag kang magmadali," sabi ni Marco at dahan-dahang itinulak ang envelope palapit sa kanya. "Alam mo, Ara, lagi kong sinasabi sa'yo na isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal mo sa gurong iyon. Hindi mo lang alam kung gaano kakatama." Binuksan ni Amara ang envelope. Ang unang papel na nakita niya ay isang kopya ng isang lumang birth certificate. Dahan-dahan niyang binasa ang mga nakasulat dito. Pangalan ng bata, Carlos Miguel Sandoval de Leon. Pangalan ng ina, Elena de Leon. Pangalan ng ama, Ricardo Sandoval. Napatitig si Amara sa pangalan ng ama. Ricardo Sandoval. Parang may tumusok na yelo sa kanyang puso. Tiningnan niya si Marco, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naguguluhan. "Sino to?" nanginginig niyang tanong. "Sino pa ba?" tumawa si Marco. "Ang asawa mo. Ang pinakamamahal mong si Kaloy. Yan ang tunay niyang pangalan. Anak siya ni Papa sa ibang babae, isang sikretong itinago niya sa ating lahat. Ang simpleng guro na pinakasalan mo ay kapatid ko sa labas." Gumuho ang mundo ni Amara. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Hindi. Hindi maaari. "Nagsisinungaling ka," sabi niya, kahit ang ebidensya ay nasa harap na niya. "Talaga ba?" sabi ni Marco at inilabas ang iba pang laman ng envelope. Mga litrato ni Kaloy noong bata pa, kasama ang babaeng nasa litratong nakita ni Amara. Isang sulat mula sa ina ni Kaloy na nagdedetalye ng lahat. At ang pinakamasakit sa lahat, isang kopya ng kasunduan na plinano ni Kaloy kasama ang tiyahin nito. Isang plano ng paghihiganti. Ang pagpapakasal kay Amara Reyes ang magiging susi. Sa pamamagitan niya, makakapasok ako sa mundo nila. Mahahanap ko ang ebidensya na si Ricardo Sandoval din ang nagpabagsak sa pamilya Reyes at makukuha ko ang hustisya para kay Mama. Ang hangin ay tila naubos sa baga ni Amara. Ang bawat paghinga ay masakit. Ang masasayang alaala, ang pag-aalaga nito kay Sofia, ang tawanan nila sa family day, ang halik sa tabing dagat, lahat ay biglang naging isang malaking, nakakalason na kasinungalingan. Ginamit siya. Ginamit nito ang pag-ibig niya, ang pamilya niya, para sa isang personal na paghihiganti. Ang kasal ninyo, nagpatuloy si Marco, na parang nasisiyahan sa bawat butil ng sakit na nakikita niya sa mukha ni Amara, hindi lang iyon para sa utang ng pamilya mo. Iyon ay isang bitag na plinano niya. At ikaw, Ara, pumasok ka mismo sa bitag na iyon. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi ni Marco. Tumayo siya, ang mga binti ay nanginginig. Lumabas siya ng cave, na parang isang zombie. Ang maingay na syudad ay naging isang blankong tanawin. Sa loob ng kotse, humagulhol siya. Isang iyak na puno ng galit, ng sakit, ng pagkakanulo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking nagsimula na niyang mahalin, ay ang anak pala ng kaaway ng kanilang pamilya, at ang pagmamahal na ipinakita nito ay isang kasangkapan lamang. Pinilit niyang tawagan ang kanyang ama. "Patotoo ba?" umiiyak niyang tanong. "Totoo bang anak ni Don Ricardo si Kaloy?" Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kabilang linya, bago ang isang garalgal na pag-amin. "Patawarin mo ako, anak." Iyon na ang huling kumpirmasyon. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang paglalakbay pa uwi ay ang pinakamabigat na biyahe sa buong buhay niya. Bawat kanto, bawat gusali ay nagpapaalala sa kanya ng isang kasinungalingan. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ni Kaloy. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at may hawak itong isang bulaklak. "Amara, saan ka galing?" "Nag-alala ako sa'yo." "Para sa'yo pala di." Hindi natapos ni Kaloy ang kanyang sasabihin. Dahan-dahang inilapag ni Amara ang birth certificate sa ibabaw ng center table. Napatingin si Kaloy dito at nakita ni Amara ang pagbabago sa mukha nito. Ang pagkagulat.
Ang takot. Ang pagkakasala. Lahat ng kailangan niyang malaman ay nasa mga mata na iyon. Tumingin si Amara ng diretso sa mga mata ni Kaloy, ang sarili niyang mga mata ay lumuluha, nagniningas sa galit. Sabihin mo sa akin na kasinungalingan ang lahat ng ito. Halos pabulong niyang sabi, ang boses ay basag na. Carlos. Ang pagbigkas ni Amara ng pangalang Carlos ay parang isang hatol na iginawad sa isang silid ng paglilitis. Ang bawat letra ay tumama kay Kaloy na parang isang malakas na sampal. Ginigising siya mula sa panaginip na akala niya ay totoo na. Ang bulaklak na hawak niya ay biglang naging napakabigat. Dahan-dahan itong nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay at bumagsak sa sahig. Nawala ang lahat ng pagkukunwari. Wala ng mga maskara. Ang natira na lang ay ang hubad at masakit na katotohanan. Tinitigan niya si Amara. Ang babaeng minahal niya. Ang mga mata nito na dati puno ng pag-asa ay ngayon isang dagat ng sakit at puot. Wala siyang makitang bahid ng pagpapatawad. Amara, magpapaliwanag ako, sabi ni Kaloy, ang boses ay halos hindi na marinig. Magpapaliwanag, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. Anong ipapaliwanag mo, Carlos? Na ang buong pagsasama natin ay isang malaking kasinungalingan? Na ang bawat ngiti, bawat yakap, bawat halik, lahat ay parte ng isang plano. Lumapit si Kaloy, sinusubukang abutin ang kamay nito, ngunit umatras si Amara na parabang ito ay isang apoy na nakakapasong hawakan. Huwag kang lalapit sa akin, mariing sabi ni Amara. Walang nagawa si Kaloy kundi tumigil. Ito na. Ang kinatatakutan niyang sandali. Totoo, pag-amin niya, at ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa sarili niyang lalamunan. Totoo na anak ako ni Ricardo Sandoval. Totoo na sa simula, ang lahat ng ito ay parte ng isang plano para sa paghihiganti. Inamin niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina, si Elena de Leon, ang unang pag-ibig ni Don Ricardo na iniwan para sa isang mas mayamang pamilya. Ikinuwento niya ang kanilang paghihirap, ang paglaki niya na puno ng galit sa pangalang Sandoval, ang pangako niya sa kanyang ina na bibigyan niya ito ng hustisya. Ang pagpapakasal sa iyo iyon ang nakita kong paraan, nagpatuloy siya, ang mga luha ay nagsisimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Pero hindi ko inaasahan ang isang bagay, Amara. Hindi ko inaasahang mamahalin kita. Pagmamahal? Napailing si Amara, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Huwag mong gamitin ang salitang iyan. Hindi mo alam ang kahulugan ng pagmamahal. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang mga anak ko. Isa kang manloloko, isang ahas na tulad ng ama mo. Ang bawat salita ay parang isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Kaloy. Pero tinanggap niya ang lahat. Dahil alam niyang tama si Amara. Totoo yon, sa simula, pilit niyang ipinaglaban. Pero nagbago ang lahat, Amara. Ikaw, sina Lucas, Sofia, Miguel, binago ninyo ako. Ang pagmamahal ko sa inyo ang totoo. Iyon lang ang totoo sa lahat ng ito. Kagabi pinunit ko na ang lahat ng ebidensya. Isinuko ko na ang paghihiganti. Pinili ko na kayo. Pero ang kanyang mga salita ay parang hangin lang na dumaan. Hindi na ito naririnig ni Amara. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang nadurog na puso. Sa gitna ng kanilang komprontasyon, isang malakas na katok ang narinig nila sa pinto. Bago pa nila ito mabuksan, bumukas ito at pumasok si Don Ricardo Sandoval, kasunod si Marco na may ngiti ng tagumpay sa labi. Mukhang may party dito at hindi ako imbitado, sabi ni Don Ricardo, ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa kanila. Anong ginagawa ninyo dito? Sigaw ni Amara. Anak, sabi ni Don Ricardo na nakatingin kay Kaloy. Carlos. Tama na ang paglalaro. Panahon na para umuwi ka. Tanggapin mo na ang lugar mo bilang isang Sandoval. Ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataong matagal nang hinintay ni Kaloy, ang harapin ang kanyang ama. Ngunit ngayon wala na itong halaga. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hinarap ni Kaloy ang kanyang ama nang walang takot, nang walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi na para sa paghihiganti. Hindi ako Sandoval, matigas na sabi ni Kaloy. At lalong hindi kita ama. Ang ama ay hindi iniiwan ang kanyang pamilya. Ang ama ay hindi naninira ng buhay ng iba para sa pera. Tumingin siya kay Amara,
ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Ang pamilya ko sila ang pamilya ko. Itinuro niya si Amara at ang pinto ng kwarto kung nasaan ang kanilang mga anak. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Amara kay Kaloy pagkatapos ay sa mag-amang Sandoval. Para sa kanya, iisa lang sila. Mga taong manloloko at mapanira. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papunta sa kwarto ng mga bata. Nang bumalik siya, kasama na niya sina Lucas, Sofia, at Miguel na halatang naguguluhan at takot sa nakikita. Humarap siya kay Kaloy, ang mukha ay blanko, walang emosyon. Isang malamig na maskara na mas masakit pa kaysa sa kanyang galit. Umalis na kami, sabi niya. Amara, please. Huwag pagmamakaawa ni Kaloy. Hindi siya pinakinggan ni Amara. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang mga anak at naglakad palabas ng pinto, palabas ng bahay, palabas ng buhay nito. Bago siya tuluyang umalis, huminto siya at lumingon. Bigyan mo ako ng panahon, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi ko alam kung kaya pa kitang makita. At pagkatapos ay umalis na sila. Naiwan si Kaloy sa gitna ng sala, kasama ang 2 taong pinakakinamumuhian niya sa mundo. Napaluhod siya, ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Tinitigan niya ang pinto kung saan huling dumaan si Amara at ang kanilang mga anak. Sarado na. Ang mundo niya, ang pamilyang pinili niya, ay isinara na rin para sa kanya. Lumipas ang mga linggo na parang mga taon. Para kay Amara, ang bawat araw ay isang paglalakbay sa isang disyerto ng kalungkutan at galit. Tumira sila ng mga bata sa isang kondominium unit na pag-aari niya, malayo sa bahay na puno ng masasayang alaala na ngayon ay nababahiran na ng laso ng kasinungalingan. Sinubukan niyang ibalik ang sarili sa dati, ang Amara Reyes na matigas, na nakatuon lang sa trabaho. Ngunit hindi na niya kaya. Sa bawat pagpirma niya sa isang kontrata, ang mukha ni Kaloy ang nakikita niya. Sa bawat gabi, kapag yakap-yakap niya ang kanyang mga anak, ang oyain ni Kaloy ang kanyang naririnig. Ang pinakamasakit ay ang mga tanong mula sa mga bata. Mama, kailan po uwi si Papa? Tanong ni Sofia isang gabi, ang mga mata nito ay puno ng inosenteng pangungulila. Walang maisagot si Amara. Ang kaya niya lang gawin ay yakapin ang kanyang anak ng mahigpit habang pinipigilan ang sariling mga luha. Isang hapon, pinuntahan niya ang kanyang ama. Sa pagkakataong ito, wala nang galit sa kanyang puso, tanging isang pangangailangang makaunawa. Umupo sila sa hardin ng kanilang lumang bahay at doon, ikinuwento ni Don Emilio ang lahat. Inamin nito ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang kahinaan, ang pagiging kasangkapan niya sa kasakiman ni Don Ricardo. Patawarin mo ako, anak, sabi ng matanda, ang boses ay puno ng pagsisisi. Pero may isang bagay na dapat mong malaman. Ang pagmamahal ng batang iyon para sa iyo totoo iyon. Nakita ko sa mga mata niya. Handa siyang isuko ang lahat para sa inyo. Samantala, hinarap din ni Kaloy ang sarili niyang mga demonyo. Pinuntahan niya si Don Ricardo at Marco sa kanilang mansyon. Hindi para makipag-away, kundi para tapusin na ang lahat. Hindi ko kailangan ng pangalan ninyo. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, mariing sabi ni Kaloy sa harap nilang dalawa. Lahat ng mana na dapat ay para sa akin, isinusuko ko na. Ang gusto ko lang ay ang iwanan ninyo sa kapayapaan ang pamilya ko. Wala ka ng pamilya, mapanghamak na sabi ni Marco. Umiti lang si Kaloy ng malungkot. Mayroon pa. At habang buhay ako, aasa akong mabubuo ko silang muli. Sa tamang paraan. Tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Sa pag-alis niya sa mansyon ng mga Sandoval, naramdaman niya ang isang kalayaan na hindi niya pa naramdaman kailanman. Tinatalikuran na niya ang nakaraan. Isang araw, nakatanggap si Amara ng isang sulat sa mail. Walang pangalan ng nagpadala, pero kabisado niya ang sulat kamay sa sobre. Galing kay Kaloy. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Hindi ito isang sulat ng paghingi ng tawad. Hindi ito isang sulat ng pagmamakaawa. Ito ay isang sulat ng pagpapaalam at pagpaparaya. Amara, hindi ko hihingin ang kapatawaran mo dahil alam kong wala akong karapatan. Ang sulat na ito ay para sabihin sa iyo na malaya ka na. Pinirmahan ko na ang mga papeles para sa annulment. Ibinibigay ko sa iyo ang bahay at lahat ng kailangan ng mga bata. Aalis ako para bigyan ka ng kapayapaan na kinuha ko sa iyo.
Gusto ko lang malaman mo na sa maikling panahong ibinigay sa atin, naging masaya ako. Ipinaranas mo sa akin at sa mga anak natin ang pakiramdam ng isang tunay na pamilya. Iyon ang babaunin ko. Salamat sa lahat. Mahal na mahal ko kayo palagi. Kaloy T. Habang binabasa ni Amara ang sulat, ang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang galit ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan, at sa ilalim ng kalungkutang iyon, ang pag-ibig na sinubukan niyang patayin ay muling tumibok. Nagdesisyon siya. Kinabukasan, nagmaneho si Amara papunta sa isang lugar na hindi niya akalaing pupuntahan niya ulit. Ang simpleng public school sa Marikina. Mula sa kanyang kotse, nakita niya ito. Si Kaloy. Nakaupo sa isang bench sa playground, napapaligiran ng mga batang masayang naglalaro. Nakangiti ito, ngunit nakita ni Amara ang kalungkutan sa likod ng mga ngiti nito. Huminga siya ng malalim at bumaba ng kotse. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Naramdaman ni Kaloy na may nakatingin sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang ulo, natigilan siya. Si Amara. Nakatayo sa harap niya. Para siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Tumayo si Kaloy, hindi makapaniwala. Lumapit si Amara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Guro ka pa rin pala, sabi niya, ang boses ay mahina. Ngumiti si Kaloy, isang ngiting malungkot ngunit totoo. Dito ako tunay na masaya. Tumingin si Amara ng diretso sa mga mata nito, at sa pagkakataong ito, ang nakita niya ay hindi na ang anak ni Ricardo Sandoval, kundi si Kaloy, ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang mga anak. Kung gayon ni. Huminga siya ng malalim at tinanong ang tanong na magtatakda ng kanilang kinabukasan. May bakante pa ba para sa isang ina at sa 3 estudyante? Nakita ni Kaloy ang pag-asa sa mga mata ni Amara. Nakita niya ang pagpapatawad. At sa wakas, ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay bumagsak. Tumango siya, hindi makapagsalita. Nilapitan siya ni Amara at hinawakan ang kanyang kamay. Magsimula tayo ulit, bulong niya. Sa pagkakataong ito, wala nang mga lihim. Hinigpitan ni Kaloy ang hawak sa kamay nito. Wala nang lihim, pangako niya. Sa isang simple at maingay na playground, sa gitna ng tawanan ng mga bata, muling pinili ni na Amara at Kaloy ang pag-ibig. Isang pag-ibig na sinubok ng pinakamatinding kasinungalingan, ngunit sa huli ay pinatatag ng pagpapatawad at ng pangakong muling magtiwala. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Amara at Kaloy. Mga minamahal naming tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo upang samahan ako sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para bang naging totoong tao sa aking isipan sina Amara at Kaloy. Kasama ninyo, naramdaman ko ang kanilang sakit, ang bigat ng bawat kasinungalingan, ang kanilang mga pagdududa, at sa huli, ang tamis ng kanilang muling pagsisimula. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Hindi ito isang kwentong pantasya na walang mga gusot. Ito ay magulo, masakit minsan, ngunit ito ay isang desisyon. Isang desisyon na piliing manatili, umunawa at magtiwala muli kahit gaano pa kahirap. Ito rin ay isang paalala na ang pagpapatawad ay marahil ang pinakamahirap ngunit pinakamakapangyarihang handog na maibibigay natin, hindi lamang para sa taong nagkamali, kundi para na rin sa ating sariling kapayapaan. Dahil sa pagpapatawad lamang tunay na nagsisimula ang paghilom. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa. Na kahit sa pinakamatinding pagkakamali at pinakamadilim na pagkakanulo, palaging may puwang para sa isang bagong simula hanggat handa tayong buksan muli ang ating mga puso. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakatumatak na eksena sa inyo? Anong aral ang inyong napulot sa paglalakbay ni na Amara at Kaloy? Hihintayin namin ang inyong mga komento. Muli, ako po ang inyong manunulat at kaibigan, taos pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa ating susunod na kwento.